Walang bread flour pero gusto mo gumawa ng pandesal. Madalas itanong sa akin kung pwede daw all-purpose flour kapag gumagawa ako ng pandesal or kahit anong yeast bread. Try natin today for ube cheese pandesal gamit ang all-purpose flour. Ilalagay ko na lang ulit sa caption ang measurements. Una, pinagsama ko ang mga dry ingredients, flour, yeast, sugar, at salt. Then, hinalo ko ng mabuti. Sunod, idagdag ang wet ingredients, milk, eggs, at ube essence. Gumamit din ako ng elufa ube powder. Hindi lang siya for color, kundi para magbigay din ng real ube flavor sa tinapay. I-mix lang hanggang ma-incorporate lahat ng ingredients. Nilagay ko na rin yung margarine para madaling imasa. Tapos, nilipat ko sa table para mamasa ko ng maayos. Then, after 15 minutes, balik natin sa bowl at lagyan ng mantika, i-cover, tapos i-rest. Bukod sa cheese, maglalagay din ako ng ube halaya. Super dali lang gawin ito. Lagyan ng condensed milk at water. Then, haluin hanggang matunaw ang mixture. Pag lumapot na, i-transfer sa malaking pan at lutuin. Nilagyan ko ulit ng condensed milk at inhalo continuously hanggang magtiken at maging creamy. Grabe ang bango niya. Iset aside para mag-cool down. Balikan natin ang dough. Ang ganda ng pagka-rise niya, pinroof ko to ng 1 oras. Bali, dinivide ko siya into 45 grams each para maraming malagay na filling at hindi mag-overflow ang palaman sa pandesal. Sinil ko lang ng ganito tapos binilog tsaka ko ni-roll sa breadcrumbs, i-arrange sa baking pan at i-rest ulit. After 30 minutes, i-bake sa preheated oven at 180 degrees Celsius for 20 minutes. And then tapos na, meron ka ng overload ube cheese pandesal na super lambot. Sa totoo lang, wala namang malaking difference kung all-purpose flour ang gagamitin sa pandesal. In fact, mas soft pa nga siya kumpara sa bread flour. Ang main difference lang ay less chewy, hindi kasing kunat ng usual na nabibili sa bakery. Pero malambot naman kahit lumamig. Plus, mas convenient pa siyang bilhin kung gusto mong mag-try gumawa ng pandesal.